Eto mga sangkay, mukhang good news po ito. Ano nga ba? Magkakaroon na ba ng mas matinding puwersa ang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea? At ngayon mga sangkay, mayroon pong balita na mayroon na pong ginagawa na magiging kaagapay natin mga sangkay sa pagbabantay dyan sa West Philippine Sea. Tingnan po natin. Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga bago pa lamang po dito, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay guys, ito mga sangkay. Bagong gusali umano ng Philippine Coast Guard, pinasinayaan sa Pag-asa Island. Ano ba ito mga sangkay? Ito ba ay magiging kampo ng pwersa natin dyan? Tingnan po natin. May dagdag tulong sa pagbabantay sa West Philippine Sea ang bagong gusali ng Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Emil, pinangunahan ni Secretary Anyo ang pagpapasinaya ng isang bagong building ng Philippine Coast Guard na layon na pagandahin at palakasin ang kakayanan ng Pilipinas na depensahan at protektahan ang Pag-asa Island. Ayun. Ito na po ang hinihintay natin mga sangkay, no? Na sana hindi lamang po ganito, hindi lamang isa kasi ang Vietnam kasi sila nag-i-expand sila o lumalayo po sila nung lumalayo eh. Papalapit na nga po sila sa ating bansa eh. Pinagkukuha na po nila yung mga kung ano pong mga reclamation na kanilang ginawa dyan. Tapos tayo mga sangkay, walay. Puro lamang po tayo turo, amin yan, amin yan, amin yan, amin yan. Pero wala po tayong pinapatayo doon. While ngayon, mga sangkay, eto na, mukhang inuumpisa na. Siguro, sana ito po yung umpisa at mas dumami pa, no? Magkaroon na rin po siguro tayo ng dyan, mas marami pang pwesto sa West Philippine Sea. Kasi ang China at Vietnam, very aggressive silang dalawa eh. Inaaway pa po tayo parehas, mga sangkay, kapag tingin nila sumasaklaw na po tayo sa kanilang teritoryo kahit pasok pa po sa ating teritoryo, mga sangkay. Tingnan po natin. Ilang minutes sa besos. Laking teleskopyo. Saka meron PLA. Mula sa bukana ng Pag-asa Island, kitang-kita ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang puwersa ng China na kinabibilangan ng mga Chinese militia vessel. Kita nyo na mga sangkay? Ganyan po kalapit itong mga lokong Chinese. Look at that, guys. Tingnan nyo nga naman yan. Diba? Pambihira. Ako, mga sangkay, wala na po akong kinakaanibang politika. Ano ba? Political color. Hindi po tayo katulad dati mga sangkay na talagang grabe yung natin sa politiko. Grabe yung tawag dito. Suporta. Ngayon, tapos na ang election. It's time to move on, move forward. At ngayon, mga sangkay, pagdating po sa teritoryo natin, it's time to speak. It's time to say something about sa issue na ito. At bilang Pilipino, we have to stand on our country, on our territory. Pilipino po tayo, wala po tayo dapat kinakampihan sa China. Nag-aaway ang China at Amerika. Yung iba, pro-China. Yung iba, pro-Amerika. Ano ba? Dapat pro-Philippines po tayo. Tingnan po natin. Chinese Coast Guard at maging China Navy sa di kalayuan. Grabe oh. Tingnan nyo. Yan po. Kitang-kita na po. Ganyan po kaloko-loko itong China. Totoo yun. Pambihira, talagang gusto pong alam po natin na hindi po talaga tayo malakas pagdating sa mga pandigma. Pero hindi naman po pwede na porket ganon, kakayan-kayanin na lamang po tayo nila. Kahit ang katabing isla na okupado ng China. Kita na yung kanyang Subirit. Subirit pa yan. Yung mga yan, presence yung kailangan nila dyan. Pagkatapos, they will wait the instructions what to do. Kaya nga mahalaga mga sangkay na magkaroon po tayo ng sariling mga barko dyan na nagpapaikot-ikot, nagbabantay. Kasi nung panahon po, ito wala na po tayong political color. Pero kwento lang po natin. Kasi ito po yung mga ito rin po yung kwento dati mga sangkay ng isang, ano po tawag?
tawag dito, yung may alam po patungkol dyan sa West Philippine Sea. Panahon ni Ferdinand Marcos, wala pong nakakapasok dyan ng mga bansa. Kasi papasok pa lamang po sila, bawa yan, papasok sa West Philippine Sea. Binobomba na po kagad yan. Nung mga militar ni Pangulong Marcos. Marami pong picture yan, mga sangkay. May mga placard po kaagad dyan na makikita na bawal pumasok, teritoryo ito ng Pilipinas. But after Ferdinand Marcos, by 1995, siyempre, wala na po si Pangulong Marcos doon eh. Pagdating ng 1995, panahon na po ata ito ni Ramos, nagulantang ang lahat. Mayroon na yung Vietnam, mayroon na pong ibang mga bansa dyan na, hindi yun mga sangkay, parang napabayaan po talaga kasi ayon nga po sa report, naging busy ang mga kasundaluhan natin sa politika, kudita at kung ano-ano pa. Not knowing na nai-invade na po tayo ng China, lalong-lalo na po itong Vietnam kasi ang Vietnam po talaga itong nangunguna eh. Tanaw din ng mga Sandy Cay na minomonitor kung may reclamation na ginagawa ang China dahil tila tumataas ang buhangin doon. Dito lamang nadiskubre ng AFP Western Command ang mga patay na corals sa Sandy Cay 2. Wow. Nagmamatch up ba yung inaangat niya doon sa actual na mga lupa na kung hindi dami, lupa yan na galing doon, probably isang area galing. We're also finding real evidence na pwede natin rin magamit legally. So, kailangan pag-aralan natin ang gusto. Nandito sa Pag-asa Island si Secretary Anyo para pasinayaan ang bagong tayong building ng Philippine Coast Guard. Makatutulong daw ito sa pagmamonitor ng mga aktibidad sa paligid ng isla katulad na lamang ng pag-aligid ng mga barko ng China. So, hindi lamang sana nag-iisa na ganyan lang mga sangkay yung pwesto natin dyan. Kasi ang reclamation po ng Vietnam dumadami. 2023, nakarami po sila. Tapos tayo, ultimo hanggang claim lang po tayo eh. Parang sinabi po natin, oy, akin yan pwesto ko yan. Ito rin pwesto ko. Pero wala naman po tayong pasilidad na makikita dyan. Eh, ang nangyayari, pinupuntahan lang ng China, ang gagawin ng China at Vietnam, magpatay tayo dito, mag-reclamation tayo, patay tayo ng, tawag dito, man-made na, isla. Diba? Ang bihira. Tapos tayo. Ay, nako. So, sana hindi lang yan. Ayon kay Anyo, ang presensya ng tropa ng gobyerno, regular na air patrols at pagpapatrolya ng Philippine Navy ang paraan para pangalagaan ang ating soberanya at sovereign rights sa West Philippine Sea. Kailangan din daw tapatan ang information operation ng China na layong hatiin ang mga Pilipino. Kaya pinapakita ng pamahalaan ang tunay na nangyayari sa West Philippine Sea para mapukaw ang damdamin ng mga Pilipino. Oo nga, mga sangkay. Kasi, ang pagkakaalam po natin, may mga kasi talaga nahahati po. Hindi man po hati, pero marami din po sumusuporta sa China. So, sana po maisip po natin na we are all Filipinos. Wala po tayo dapat ibang kinakampihan kundi Pilipinas lang, hindi po itong mga Chinese. The China's multifaceted approach includes information operations that are specifically designed to create divisions within our nation. It is critical for us to convey a powerful and united message that counters their falsehoods, their propaganda, and eventually unites our fellow Filipinos in this very important issue. Okay. Emil, pagkatapos dito sa Pag-asa Island, lumipad naman si Secretary Anyo sa Puerto Princesa sa Palawan para bisitahin ang AFP Western Command. Emil? Okay. So, ayun na nga po ang balita, mga sangkay, no? So, do you agree ba, guys, na dapat dagdagan pa po itong mga pasilidad o sa palagay nyo, magpatayo na rin po tayo ng napakaraming istruktura dyan sa West Philippine Sea, kagaya po ng ginagawa ng China at Vietnam? Well, just comment down below. And now guys, I invite you, mayroon po akong isang Facebook group, Hukbong Solid Sangkay. Marami na po ang narito mga sangkay, more than 2,000 na po ang mga solid sangkay na narito.
At ngayon, kung nais nyo po mga sangkay, kung ikaw po talaga ay solid sangkay, ito, hanapin nyo lamang po sa Facebook, Hukbong Solid Sangkay. Okay? Kung ikaw lang ay solid sangkay, kung hindi ka naman solid sangkay, wag na, ayan mo na. Manood ka lang dito sa ating channel. Pero, dito kasi sa Hukbong Solid Sangkay, nag-update po tayo. Mga nangyayari, mga sangkay. Dito po natin pinopost din. Mga personal po nating mga ginagawa. So, ayun, hanapin nyo lamang po ito sa Facebook. Okay? Hukbong Solid Sangkay. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.